Isang matinding kirot ang gumising kay Ara. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Isang klase ng sakit na hindi pisikal, kundi emosyonal. Napahawak siya sa isang maliit na tuwalya at mariing idiniin iyon sa kanyang dibdib. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang init at basa na unti-unting kumakalat sa tela at kasabay nito ang muling pagkirot ng kanyang puso. Gatas. Gatas na dapat sanang bubuhay sa kanyang munting anghel. Ngunit wala na ang anghel niya. Wala na ang dahilan kung bakit ang kanyang katawan ay naghahanda ng pagkaing ito. Napayuko si Ra at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Bawat patak ng gatas ay isang paalala. Bawat patak ay isang sundang na tumatarak sa kanyang kaluluwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang kumilos. Biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone sa ibabaw ng isang maliit na kahoy na mesa. Agad niya itong sinagot nang makita ang pangalan ng kanyang ina. Nay, bati niya. Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Ara anak, sagot ng mahinang boses sa kabilang linya. Inaatake na naman ako ng hika ko. Naubos na ang gamot na pinadala mo noong 1 linggo. Napatayo si Ara. Ang puso niya'y tila pinipiga. Ganoon po ba, Nay? Uminom na po ba kayo ng tubig? Magpahinga po muna kayo. Kailangan ko na ng bagong inhaler, anak. At sabi ng doktor, kailangan ko na raw talagang magpa-check up ulit sa ospital. Pero alam mo na, wala tayong... Huwag po kayong mag-alala. Nay, mabilis na putol ni Ara. Kahit hindi niya alam kung saan kukunin ang lakas ng loob para sabihin iyon. Gagawa po ako ng paraan. Magpapadala po ako ng pera sa lalong madaling panahon. Pangako po. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Ara sa pader ng kanyang maliit at masikip na inuupahang kwarto. Ang hangin ay tila nawala sa paligid niya. Ang pangako niya sa ina ay isang kasinungalingan. Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Kailangan niyang makahanap ng trabaho. Ngayon din, doon niya naalala ang isang agency na pinuntahan niya kahapon. Isang trabaho bilang kasambahay sa isang mansyon sa Forbes Park. Isang mansyon na pag-aari ng mga imperial. Mabilis siyang nagbihis ng kanyang pinakamatinong damit. Itinali ang buhok, pinunasan ng anumang bakas ng luha sa kanyang mukha, at huminga ng malalim. Pagdating niya sa mansyon ng mga imperial, halos malula siya sa laki at karangyaan nito. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Isang matandang babae na nagpakilalang si Manang Celia, ang mayordoma, ang sumalubong sa kanya. Mabait ito, ngunit may awtoridad sa kanyang boses. Matapos ang ilang mga tanong, tila nasiyahan ito sa kanyang mga sagot. Sige Ara, mukhang ikaw na ang hinahanap namin. Kailangan na kailangan ni Sir Miguel ng tulong dito sa bahay. Lalo na ngayon. Hindi tinapos ni Manang Celia ang kanyang sasabihin. Salamat po, Manang. Makakaasa po kayo sa akin, sabi ni Ara, nakaramdam ng kaunting pag-asa. Sinimulan ni Ara ang kanyang trabaho agad-agad. Habang siya ay nagpupunas ng isang malaking salamin sa pasilyo, narinig niya ang isang malakas at desperadong boses ng isang lalaki mula sa isang silid sa itaas. Ano na naman ang gagawin natin? Ayaw na naman niyang dumede sa bote. Sinubukan na natin ang lahat ng brand ng gatas, pero isinusuka niya lang lahat. Sir Miguel, calm down, sabi ng isa pang boses, mas kalmado at professional. We are doing everything we can, pero tulad ng sinabi ko, ang pinakamagandang nutrisyon para sa isang sanggol na tulad niya ay galing pa rin sa gatas ng ina. At saan ako hahanap niyon, Doc? Sabihin mo sa akin. Sagot ng lalaking tinawag na Sir Miguel. Puno ng pighati at pagkabigo ang kanyang boses. Wala na ang asawa ko.
Wala na ang ina ni Angelo. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Isang sanggol. Isang sanggol na nangangailangan ng gatas ng ina. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Siya marahil si Sir Miguel. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang mamahalin niyang damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kalungkutan. Sa likod niya ay ang doktor na may dalang medical bag. Hindi napansin ni Sir Miguel si Ara. Naglakad ito pababa ng hagdan. Hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na sa pag-aalala. Sumunod na bumukas ang pinto at lumabas si Manang Celia. Bitbit ang isang maliit na sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Isang iyak na napakapamilyar kay Ara. Isang iyak na tila tumatawag sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Ang iyak ng isang gutom na sanggol. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman na naman ni Ara ang pagtigas ng kanyang dibdib. Isang patak ng gatas ang biglang tumagos sa manipis niyang blusa. Agad niyang tinakpan yun gamit ang kanyang braso. Umaasang walang nakapansin. Ngunit huli na. Habang naglalakad pabalik si Sir Miguel, ang mga mata niya ay napako sa kanya. Hindi sa kanyang mukha, kundi sa basang marka sa kanyang dibdib. Natigilan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang halo ng pagtataka, desperasyon, at isang kislap ng pag-asa. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Si Ara, na puno ng kahihiyan at takot, at si Miguel, na tila nakakita ng isang himala sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Isang himala. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Miguel. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang sinag ng liwanag. Ngunit kasing bilis ng paglitaw ng pag-asang iyon ay ang paglamon dito ng isang mas malakas na puwersa. Ang kanyang orgulyo. Ang dangal ng pamilya, imperial. Ang kanyang anak, ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng kanilang angkan, ay iinom ng gatas mula sa isang kasambahay. Isang babaeng hindi nila kilala ang pinanggalingan. Ang ideya ay kasuklam-suklam. Isang eskandalo na hindi niya kayang lunukin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Hindi maaari. May iba pang paraan. Dapat may iba pang paraan. Pumasok siya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon at tinawagan si Manang Celia sa intercom. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, tulad ng isang CEO na nagbibigay ng utos. Manang. Po, Sir Miguel? Yung bagong kasambahay. Si Ara. Paalisin mo na siya. Ngayon din. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Pero sir, kararating lang po niya at mukha naman po siyang, hindi ako nagtatanong ng opinyon mo, Manang. Putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Gawin mo ang sinabi ko. Ayokong makita ang pagmumukha niya dito bukas. Ibinaba niya ang intercom. Iyon na yon. Problema, nalutas. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang mabigat na pader ang tila humarang sa kanyang dibdib. Lumipas ang magdamag. Walang ginawa si Miguel kundi ang magbantay sa tabi ng kanyang anak. Ang iyak ni Angelo ay lalong humihina, napapalitan ng mahinang ungol na tila pagod na itong lumaban. Ang balat nito ay namumutla, at ang katawan nito ay hindi na kasinlakas ng dati. Muling dumating ang doktor. Pagkatapos suriin ang sanggol, umiling ito habang nakatingin kay Miguel. Sir, we are running out of time. His body is rejecting all the formula we've given him. He's getting weaker. Then do something! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. I told you the best solution, sir. Mahinang sagot ng doktor. He needs breast milk. It's his only chance. Pagkaalis ng doktor, naiwan si Miguel na nakatitig sa kanyang natutulog na anak. Hinaplos niya ang maliliit nitong kamay. Napakaliit.
Napakarupok at namamatay. Mamamatay ang anak niya. Ang katotohanan yun ay tumama sa kanya na parang isang malaking martilyo. Anong silbi ng pangalan ng pamilya? Anong silbi ng dangal? Anong silbi ng lahat ng pera niya sa mundo kung hahayaan niyang mamatay ang sarili niyang anak sa kanyang harapan? Sa sandaling iyon, ang imahe ni Ara ay bumalik sa kanyang isipan. Ang basang marka sa kanyang blusa, ang gatas, ang buhay. Walang isa pang salita. Kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang kotse. Manang, nasaan siya nakatira? Tanong niya sa nagulat na mayordoma. Sir? Yung babae, si Ara. Saan ko siya mahahanap? Ibinigay ni Manang Celia ang address. Isang lugar na hindi pa naririnig ni Miguel sa buong buhay niya. Ang kanyang mamahaling European car ay tila isang dayuhan sa makikitid at mapuputik na eskinita ng lugar kung saan nakatira si Ara. Ang mga tao ay napapatingin, nagbubulungan. Bawat lubak na kanyang dinadaanan ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang paalala kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay mula sa kanyang tore ng karangyaan. Ito ang ginawa ng kanyang pride. Itinapon niya ang tanging pag-asa ng kanyang anak sa lugar na ito. Natagpuan niya ang maliit na paupahan, marumi, masikip, at sira-sira. Kumatok siya sa pintong gawa sa manipis na plywood. Bumukas ito at bumungad sa kanya si Ara. Ang mga mata nito ay namumugto, ngunit meron itong dignidad habang nakatingin sa kanya. Walang gulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Nawala lahat ng inihanda ni Miguel na sasabihin na wala ang kanyang awtoridad, ang kanyang kapangyarihan. Sa harap ng babaeng ito, siya ay isa lamang desperadong ama. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay mabigat dala ng amoy ng kahirapan sa paligid. Ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi kayang salubungin ang mga mata ni Ara. Ara, simula niya ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi sumagot si Ara. Naghihintay lang ito. Itinaas ni Miguel ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sakit at pighati sa mga mata ng babae. Isang sakit na tila mas malalim pa sa sarili niyang nararamdaman. Ang anak ko, si Angelo, mamamatay siya, sabi ni Miguel. Bawat salita ay isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Nagmamakaawa ako. Pakiusap. Bumalik ka. Iligtas mo ang anak ko. Tumitig si Ara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng awa o galit. Isang malalim na kalungkutan lang ang naroon. Isang pag-unawa na tila galing sa sarili itong karanasan. Tumango ito ng dahan-dahan, nakahinga ng maluwag si Miguel. Isang mainit na pakiramdam ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang katawan. Salamat. Babayaran kita. Kahit magkano ang... Hindi ko kailangan ng pera mo. Putol ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Napatingin si Miguel sa kanya. Naguguluhan. Tumingin si Ara sa malayo na tila may inaalala. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Miguel. At sa pagkakataong ito, merong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Miguel dati. Isang bakal na determinasyon. Papayag akong iligtas ang anak mo, sabi niya. Pero sa isang kondisyon. Ang kondisyon ni Ara ay simple. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng kahit anong material na bagay. Habang nasa loob sila ng sasakyan pabalik sa mansyon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, sinabi niya ito kay Miguel sa isang mahinang boses. Ang kondisyon ko, sir, sabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, ay ituturing ninyo ako hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang ina ni Angelo habang ako ay nasa poder ninyo. Gusto kong alagaan siya ng may respeto. Tumangulang si Miguel, walang sinabi. Ngunit sa saglit na yon, nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, isang paggalang. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Celia
na may pag-aalala sa muka. Dinala sila nito diretso sa nursery kung saan si Angelo ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw. Umupo si Ara sa isang silya sa tabi ng kuna. Dahan-dahan niyang binuhat ang munting sanggol. Napakagaan nito, napakarupok. Sa pagdampi ng balat ni Angelo sa kanyang balat, naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kuryente. Ang tawag ng isang ina sa kanyang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Inihanda niya ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon, ang gatas na dumaloy mula sa kanya ay hindi na simbolo ng pighati, kundi simbolo ng pag-asa. Nang maramdaman ni Angelo ang init at sustansya, agad itong nagsimulang sumuso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang silid ay napuno hindi ng iyak, kundi ng tahimik na tunog ng isang sanggol na nasisiyahan. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pagluwag ng kanyang dibdib na tila isang malaking bato ang naalis mula rito. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang munting anghel sa kanyang mga bisig. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Miguel. Hindi siya nagsasalita. Nakamasid lang. Nakita ni Ara ang pag-relax ng kanyang mga balikat, ang pagkawala ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Isang tingin ng pasasalamat ang ipinukol nito sa kanya. Isang tingin na mas makahulugan pa sa kahit anong salita. Sa sandaling iyon, silang tatlo lang ang nasa mundo. Isang ama, isang ina at isang anak. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang matigas na tunog ng takong sa marmol na sahig ang narinig nila mula sa pasilyo. Bumukas ang pinto at isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit walang bahid ng anum. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit walang bahid ng anumang init o kabaitan. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanuri, ay agad na napako kay Ara at sa sanggol na nasa kanyang mga bisig. Miguel, anong ang ibig sabihin nito? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay mayaman, ngunit may talim ng yelo. Tumayo ng tuwid si Miguel. Ang kanyang dating tensyon ay tila bumabalik. Mama, si Ara po. Ang babae, si Doña Victoria Imperial, ay naglakad palapit. Hindi niya tinapunan ng tingin ang sariling anak. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Ara. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa itong maruming insekto na naligaw sa kanyang malinis na pamamahay. Isang kasambahay? Sabi ni Doña Victoria. Hindi tanong kundi isang pahayag ng pagkasuklam. Pinapainom mo ang apo ko ng gatas mula sa isang hamak na katulong? Mama, iniligtas niya ang buhay ni Angelo. Mahinang sagot ni Miguel. Ngumisi si Doña Victoria. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Miguel. Naiintindihan ko ang desperasyon, ngunit ang lahat ng bagay ay dapat ilagay sa tamang lugar. Lumingon siya kay Ara. Magkano? Napakunot ang noo ni Ara. Po. Magkano ang bayad na gusto mo para sa serbisyo mo? Paglilinaw ni Doña Victoria, binibigkas ang salitang serbisyo na may halong pandidiri. Kailangan nating magkaroon ng isang kontrata, isang kasunduan na nagsasabing ikaw ay empleyado lamang dito, isang wet nurse na binabayaran para sa iyong gatas. At kapag hindi ka na kailangan, aalis ka ng walang anumang karapatan o habol sa bata o sa pamilyang ito. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng yelo ng kahihiyan. Tiningnan niya si Miguel, naghahanap ng tulong, ngunit ito ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya. Tumahimik ang buong silid, tanging ang mahinang pagsuso ni Angelo ang maririnig. Nang hindi sumasagot si Ara, lumapit pa si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang
ang layo sa kanya. "Makinig ka sa akin, Iha," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag na para lamang kay Ara. "Huwag kang magkakamaling isipin na may lugar ka dito. Isa ka lang instrumento, isang lalagyan ng gatas." Huminga ito ng malalim, tila nasusuka sa mismong presensya ni Ara. "Huwag na huwag mong kalilimutan ang iyong lugar," patuloy ni Doña Victoria. "Ang bawat salita ay isang babala. Dahil sa oras na matapos ang pakinabang namin sa'yo, sisiguraduhin kong maglalaho ka na parang bula." Lumipas ang mga linggo. Ang mansyon ng mga Imperial, na dating napupuno ng tensyon at iyak ng sanggol, ay unti-unting napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang payapang katahimikan. Si Angelo ay lumusog ng husto. Ang kanyang mga pisngi ay naging bilugan. Ang kanyang balat ay naging makinis at mamula-mula. At ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kislap ng isang masaya at malusog na sanggol. Lahat ng yon ay dahil kay Ara. Mula sa kanyang opisina, madalas na pinagmamasdan ni Miguel si Ara habang inaalagaan nito si Angelo sa hardin. Nakikita niya ang walang kapantay na pasensya nito, ang lambing sa bawat haplos, ang pagmamahal sa bawat salitang binibigkas nito sa kanyang anak. Isang gabi, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang isang malamyos na tinig mula sa nursery. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Ara, nakaupo sa tumba-tumba habang marahang kinakantahan si Angelo para makatulog. Hindi pamilyar kay Miguel ang kanta. Isa itong lumang kundiman, isang awit na puno ng pangungulila at kalungkutan. Ang boses ni Ara ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng emosyon. Isang emosyon na tila nanggagaling sa isang malalim na balon ng pighati. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Miguel na wala siyang alam tungkol sa babaeng nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Kilala niya si Ara bilang ang babaeng may gatas, bilang ang babaeng sagot sa kanyang problema. Pero hindi niya kilala si Ara, ang tao. Nagsimulang magbago ang pananaw ni Miguel. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang kasambahay lang. Nakikita na niya ito bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang munting mundo ni Angelo. Isang gabi, biglang nilagnat ng mataas si Angelo. Natataranta si Miguel. Ang unang instinct niya ay tawagan ng doktor, ang ambulansya, ang lahat ng pwedeng tawagan. Ngunit si Ara, sa gitna ng kanyang pag-aalala, ay nanatiling kalmado. "Tubig na may bimpo po, sir, dali." Utos niya kay Miguel. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Sinunod siya ni Miguel nang walang tanong. Magdamag silang dalawa na nagbantay. Salitan sila sa pagpunas sa maliit na katawan ni Angelo. Salitan sila sa pagpapatong ng malamig na bimpo sa noo nito. Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng liwanag lamang ng isang maliit na lampshade, wala na ang amo at ang katulong. Mayroon lamang dalawang taong nag-aalala. Dalawang taong nagkakaisa para sa kapakanan ng isang bata. Nang mag-uumaga, bumaba na rin ang lagnat ni Angelo. Napahinga ng maluwag si Miguel, napasandal sa pader sa sobrang pagod. Tiningnan niya si Ara, na nakangiti habang marahang hinahaplos ang pisngi ng natutulog na sanggol. "Salamat, Ara," sabi niya, at sa pagkakataong yun, ang mga salita ay buong puso niyang sinabi. Ngumiti lang si Ara bilang sagot. Kinabukasan, isang milagro ang nangyari. Habang karga-karga ni Ara si Angelo at kausap naman ni Miguel ang bata, biglang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ng sanggol. Ang unang totoong nangiti ni Angelo. At ang nangiting iyon ay hindi lang para kay Ara o para kay Miguel. Para itong isang sinulid na nag-ugnay sa kanilang tatlo. Natawa si Miguel, isang tunay at masayang tawa na matagal nang hindi niya naririnig mula sa sarili. Napatingin siya kay Ara at nakita niyang nakangiti rin ito habang nakatingin sa kanya. Sa saglit na yon, nagtama ang kanilang mga mata at isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Dahil sa pangyayaring iyon,
may nagbago sa loob ni Miguel. Isang araw, habang pauwi mula sa isang business meeting, napadaan siya sa isang department store. May nakita siyang isang malambot at mainit na balabal sa bintana. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naisip si Ara at ang mga gabing puyat nito. Binili niya ito. Hindi ito mamahalin kumpara sa mga bagay na karaniwan niyang binibili. Pero ito ang unang pagkakataon na bumili siya ng isang bagay para sa iba ng hindi obligasyon. Medyo nahihiya pa siyang ibigay ito. Iniwan niya lang ang paper bag sa ibabaw ng isang mesa malapit sa nursery. Nang makita ito ni Ara, nakita ni Miguel ang gulat at pagtataka sa mga mata nito. "Para sa akin po ito, sir?" tanong nito. Tumangulang si Miguel. Isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. "Salamat po, sir. Ang ganda po." Ang simpleng pasasalamat na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Miguel. Ngunit ang namumuong koneksyon nila ay may kasamang misteryo. Isang gabi, napadaan si Miguel sa kwarto ni Ara at narinig niya itong umiiyak. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang tahimik na paghikbi na puno ng sakit. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya si Ara na nakatalikod, nakaupo sa gilid ng kanyang kama. May hawak itong wallet at nakatitig sa isang bagay sa loob noon. Nakita ni Miguel ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Hinahaplos ni Ara ang isang maliit at kupas na litrato. Mula sa kinatatayuan ni Miguel, hindi niya maaninag kung ano ang nasa larawan. Dahan-dahan siyang umatras. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na sumisilip sa isang napakapribadong sandali. Puno ng tanong ang kanyang isip. Ano ang nasa litratong yon? At anong sikreto ang nagpapaiyak kay Ara ng ganoon kalungkot? Ang litratong yon. Ito na lang ang natitirang pisikal na alaala niya. Isang maliit, kupas, at medyo malabong piraso ng papel na mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Ang unang larawan ng kanyang anak. Isang ultrasound picture. Hinaplos ni Ara ang mabilog na hugis sa litrato. Isang maliit na tuldok ng buhay na minsan ay nasa loob niya. Isang pangako ng kaligayahan na brutal na inagaw sa kanya. Flashback. "Ano, mahal? Anong sabi ng doktor?" tanong ni Marco. Ang kanyang asawa na may ngiti sa mga labi. Kakarating lang nito mula sa construction site, pagod at pawisan. Pero ang mga mata nito ay kumikinang sa pananabik. Inilabas ni Ara ang sobre. "Magiging tatay ka na, mahal," sabi niya. Hindi maitago ang galak sa kanyang boses. Binuhat siya ni Marco at inikot-ikot sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw, puno ng pangarap at pag-asa. "Ito na yon, Ara ko," sabi ni Marco habang nakatingin sa ultrasound picture. "Ang ating munting anghel. Aalagaan natin siya. Bibigyan natin siya ng magandang buhay. Pangako yan." End of flashback. Isang pangakong napako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ara. Ang asawa niyang si Marco ay namatay sa isang aksidente sa trabaho. Ilang buwan lang matapos noon, iniwan siyang mag-isang buntis at walang sapat na pera. Ang alaala ng ospital ay bumalik. Matingkad at masakit. Flashback. "Hindi po namin pwedeng isagawa ang emergency procedure hanggat hindi kayo nakakapag-deposit, ma'am," sabi ng nurse sa public hospital. Ang boses nito ay pagod at walang emosyon. Sanay na sa mga ganitong eksena. "Pakiusap po." Pagmamakaawa ni Ara, ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Kailangan po ng anak ko. Nag-aagaw buhay po siya. Wala po akong ganoong kalaking pera ngayon pero pasensya na po. Protocol po iyon," sabi ng nurse bago siya talikuran para asikasuhin ang ibang pasyente. Naiwan si Ara na mag-isa sa pasilyo. Yakap ang kanyang malaking tiyan, nakikinig sa unti-unting paghina ng pintig ng buhay sa loob niya. Walang tumulong, walang nakinig. Sa isang ospital na puno ng tao, namatay siyang mag-isa at kasama niyang namatay ang kanyang anak. End of flashback. Isang mainit na likido ang pumatak sa litrato. Luha. Mabilis niya itong pinunasan.
Pinilit niyang itago ang litrato pabalik sa kanyang pitaka. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang gatas sa kanyang dibdib ay isang malupit na paalala ng buhay na nawala. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya si Angelo. Dahan-dahan, tumayo si Ara at naglakad papunta sa nursery. Mahimbing na natutulog ang munting anghel sa kanyang kuna. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang malambot nitong buhok. Alam mo, baby Angelo, bulong niya, tanging ang sanggol ang nakakarinig. Siguro, ipinadala ka ng Diyos sa akin. Siguro, nakita niya na meron akong sobrang pagmamahal dito sa puso ko na kailangan ng mapupuntahan. Isang luha na naman ang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong munting na ngiti. Hindi mo man lang nakilala ang kuya mo, pero alam kong magiging masaya siya na inaalagaan kita ngayon. Para ko na ring inaalagaan siya. Bigla, may kumatok sa pinto, dahilan para mapatalon siya sa gulat. Ara, are you okay? Boses ni Miguel mula sa labas. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga pisngi. Inayos niya ang kanyang sarili bago bahagyang binuksan ang pinto. Okay lang po, sir, sabi niya. Pilit na ngumingiti. May kailangan po ba kayo? Tinitigan siya ni Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. I heard you crying. Umiling si Ara. Hindi po, sir. Baka po guni-gunin niyo lang. Sige po, babantayan ko na po si Angelo. Isinara niya ang pinto. Hindi na hinintay ang sagot nito. Ayaw niyang kaawaan siya. Ayaw niyang malaman nino man ang bigat na kanyang dinadala. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina sa probinsya. Kailangan niya ng boses na pamilyar. Hello, Nay? O anak, napatawag ka? Wala naman po, Nay. Kinukumusta ko lang po kayo. Ayos lang ako dito, anak. Ikaw ang iniisip ko. Kumusta ka naman dyan? Ang pag-aalaga mo sa bata? Napatingin si Ara sa bintana, sa madilim na kalangitan. Naramdaman niya muli ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Okay naman po. Nay, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ma, miss na miss ko na po ang anak natin. Grabe. Ako rin, anak. Araw-araw. Sagot ng kanyang ina. Bakas din ang lungkot. Huminga ng malalim si Ara. Pero nandito na po si Angelo ngayon. Siya po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa labas ng kanyang pinto, sa kabilang dulo ng pasilyo, hindi sinasadyang narinig ni Miguel ang huling bahagi ng usapan. Hindi niya narinig ang lungkot. Ang narinig lang niya ay ang mga salita. Miss na miss ko na po ang anak natin. Pero nandito na po si Angelo ngayon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Biglang nag-iba ang kahulugan ng lahat. Ang mga luha, ang litrato, ang pag-aalaga kay Angelo. May anak si Ara? Isang anak na iniwan sa probinsya? At ginagamit lang ba niya si Angelo bilang pamalit? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel na parang sirang plaka. Anak natin. Biglang nagbago ang lahat. Ang imahe ni Ara na unti-unti nang nagiging simbolo ng kabutihan at pag-aalaga sa kanyang paningin ay biglang nabahira ng kulay ng panlilinlang. Naramdaman niyang bumalik ang dating Miguel, ang mapanghusga, ang walang tiwala, ang bilyonaryong nag-iisip na lahat ng tao ay may motibo. Ang kanyang puso na nagsimula ng lumambot ay muling tumigas na parang bato. Kinabukasan, ang init sa pagitan nila ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nakakailang na lamig. Si Miguel ay naging formal at malayo. Hindi na siya ngumingiti. Hindi na siya tumatambay para panoorin si Angelo. Ang kanyang mga utos ay maikli at direkta. Binibigkas sa tono ng isang amo sa kanyang empleyado. Naramdaman ni Ara ang pagbabago. Hindi niya ito maintindihan. May nagawa ba siyang mali? May nasabi ba siyang hindi maganda?
Ang bawat tingin ni Miguel ay tila tumatagos sa kanya, puno ng pagsusuri at pagdududa. Ang perpektong pagkakataon ay dumating kay Doña Victoria. Nakita niya ang namumuong distansya sa pagitan ng kanyang anak at ng babaeng may gatas. At tulad ng isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw, sinimulan niyang maghasik ng kanyang lason. Alam mo, Miguel, simula niya isang hapon habang nagkakape sila sa sala. Nag-aalala ako para sa'yo at kay Angelo. Bakit naman, Mama? Tanong ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Yang babaeng yan, si Ara, sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi sa minamasama ko siya, pero hindi ba't kahina-hinala? Bigla na lang siyang lumitaw kung kailan kailangan na kailangan natin ng tulong. Parang napaka-perpekto ng tiyempo. Hindi umimik si Miguel. Nagpaimbestiga ako ng kaunti. Patuloy ng matanda na inilapag ang isang brown envelope sa mesa. Para lang sa seguridad ni Angelo, syempre. Napatingin si Miguel sa envelope. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nakipaglaban sa kanyang kuryosidad. Sa huli, nanalo ang kuryosidad. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang mga dokumento at litrato. Isang pekeng ulat na nagsasabing si Ara ay may malaking utang sa probinsya. Mayroon ding impormasyon na nagkaroon nga ito ng anak, ngunit hindi malinaw kung nasaan na ang bata. Ang lahat ay dinisenyo para magmukhang totoo at kahina-hinala. Nakikita mo ba, anak? Sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Baka naman may plano siya. Baka ginagamit niya ang kahinaan mo. Baka ang habol lang niya ay ang pera at apelyido ng mga imperial. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang patak ng gasolina na ibinubuhos sa apoy ng pagdududa na nagsimula ng mag-apoy sa puso ni Miguel. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Miguel. Kinumpronta niya si Ara, ngunit hindi sa paraang direkta. Yung pamilya mo sa probinsya, kumusta na sila? Tanong niya habang naghahapunan sila. Tanging silang dalawa ang nasa malaking dining table. Isang agwat na 10 upuan ang naghihiwalay sa kanila. Nagulat si Ara sa biglaang tanong. Ayos lang naman po, sir. Ang nanay ko po. Bukod sa nanay mo, putol ni Miguel, ang kanyang mga mata ay matalim. Wala ka na bang ibang dapat sustentuhan doon? Isang anak marahil. Natigilan si Ara. Ang tinidor na hawak niya ay nahulog sa plato. Lumikha ng isang malakas na kalansing sa katahimikan ng silid. Naramdaman niya ang pamumutla ng kanyang mukha. Paano? Paano niya nalaman? Ang kanyang pananahimik at gulat na reaksyon ay nagsilbing kumpirmasyon para kay Miguel. So totoo nga, sabi ni Miguel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya pala ganun na lang ang pag-aalaga mo kay Angelo. Dahil pinabayaan mo ang sarili mong anak. Hindi po. Mabilis na sagot ni Ara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi niyo po naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan, Ara? Tumayo si Miguel. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Na ginagamit mo ang anak ko para gumaan ang konsensya mo? O mas malala pa, ginagamit mo siya para makapasok sa pamilyang ito? Ang bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Ara ang pagguho ng kanyang mundo. Ang respeto at koneksyon na akala niya ay nagsisimula nang mabuo sa pagitan nila ay isa lang palang ilusyon. Sa mata ni Miguel, siya pa rin ang hamak na katulong na may masamang balak. Napuno ng sakit ang kanyang puso. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, hindi takot o hiya ang nakita ni Miguel sa kanyang mga mata, kundi isang tahimik na pagsuway. Tapos na po ba kayo, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Kung tapos na po kayo sa panghuhusga sa akin, siguro po ay oras na para umalis na ako. Umatras si Ara palayo sa mesa. Tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Miguel na nakatayo.
naguguluhan sa sarili niyang galit at sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Habang naglalakad si Ara, nakita niya si Doña Victoria na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakamasid. Isang ngam ang ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa mga labi nito. Sa kanyang silid, tumawag si Miguel sa kanyang ina. "Mama, tama ka." Narinig niya ang kasiyahan sa boses nito. "Anong gagawin mo ngayon, anak?" Huminga ng malalim si Miguel. Ang puso niya ay puno ng galit at pagkabigo. "Huwag kang mag-alala, Con," sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. "Mayroon akong isang huling plano. Isang plano na magpapakita sa iyo ng tunay niyang kulay at magtataboy sa kanya papalayo mula sa pamilyang ito ng tuluyan." Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mansyon. Alam ni Ara na kailangan na niyang umalis, ngunit hindi niya kayang iwan si Angelo nang basta-basta. Nagpasya siyang manatili ng isa pang araw para siguraduhing maayos ang lahat bago siya magpaalam. Hindi niya alam na ang desisyon niyang iyon ay magiging mitya ng pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Si Doña Victoria ay kumilos na parang isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat utos niya sa mga katulong ay mayroong nakatagong layunin. Bandang hapon, habang si Ara ay nagpapatulog kay Angelo, sakuna nito sa hardin, isang hardinero, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Victoria, ang lumapit sa kanya. "Ma'am Ara, pasensya na po sa abala," sabi ng lalaki. Mukhang nag-aalala. "Pinapatawag po kayo ni Ma'am Victoria sa kusina. May emergency daw po. Nasira daw po ata yung kalan at umuusok." Nag-alala si Ara. Tumingin siya kay Angelo na mahimbing na natutulog sa ilalim ng lilim ng isang malaking payong. "Saglit lang naman siguro." "Sige, susunod ako. Pakibantayan mo muna si Angelo saglit lang ha. Huwag mong iiwan," sabi niya sa hardinero. "Opo ma'am, walang problema po," sagot ng lalaki. Nagmamadaling tumakbo si Ara papasok sa mansyon. Ngunit pagdating niya sa kusina, nakita niya si Doña Victoria na kalmadong umiinom ng tsa kasama si Manang Celia. Walang usok, walang emergency. "Po, pinapatawag niyo raw po ako?" tanong ni Ara, naguguluhan. Tumingin si Doña Victoria sa kanya na parang ngayon lang siya nakita. "Ako? Pinapatawag ka? Baka nananaginip ka. Bumalik ka na sa trabaho mo." Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Ara. May mali. Isang napakalaking pagkakamali. Hindi na siya sumagot. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa hardin. Ang bawat hakbang niya ay parang isang mabagal na paggalaw sa isang masamang panaginip. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos hindi na siya makahinga. Pagdating niya sa hardin, nandoon pa rin ang payong. Nandoon pa rin ang mga laruan. Pero ang kuna ay walang laman. "Angelo?" Tawag niya. Ang kanyang boses ay pabulong. Tumingin siya sa paligid. Baka kinuha lang ng hardinero. "Angelo!" Sigaw niya, mas malakas na ngayon. "Kuya, nasaan kayo?" Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Napaluhod siya sa damuhan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Angelo, nasaan ka anak?" Ang kanyang sigaw ay puno ng purong desperasyon. Sa loob ng bahay narinig ni Manang Celia ang kanyang sigaw at agad na tumakbo palabas. Kasunod si Doña Victoria na may kunwaring pag-aalala sa mukha. Ang buong mansyon ay nagkagulo. Lahat ng katulong ay nagsilabasan, hinahanap ang nawawalang bata. Ngunit walang Angelo na makita. Sakto namang dumating ang sasakyan ni Miguel. Pagbaba pa lang niya, narinig na niya ang sigawan. Nakita niya si Ara na umiiyak sa gitna ng hardin at ang kanyang mundo ay biglang huminto. "Anong nangyayari?" Sigaw niya.
Sinalubong siya ng kanyang ina. "Miguel, anak, si Angelo, nawawala." Tumingin si Miguel kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. "Nasaan ang anak ko?" "Hindi ko po alam, sir," sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. "Iniwan ko lang po siya saglit. Saglit na saglit lang po talaga." "Iniwan mo?" Ang sigaw ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay biglang lumago at naging isang halimaw ng akusasyon. Tinawagan nila ang pulis. Dumating ang mga investigador at sinimulan ang kanilang pagsisiyasat. Bawat sulok ng mansyon ay hinalughog. Lahat ng empleyado ay tinanong. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isinagawa ni Doña Victoria ang kanyang huling nakamamatay na galaw. Binulungan niya ang hepe ng mga pulis, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. "Tingnan ninyo ang kwarto ng katulong na yon," sabi niya. Pakiramdam ko, may tinatago siya. Pumunta ang dalawang pulis sa kwarto ni Ara. Si Miguel, si Doña Victoria at si Ara ay sumunod sa likod nila. Sa ilalim ng utos ng hepe, sinimulan nilang halungkupin ang iilang gamit ni Ara. At doon, sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang maliit na bag, natagpuan nila ito. Isang makapal na bugkos ng pera, libo-libong piso. At sa tabi nito, isang bus ticket. Isang one-way ticket papuntang probinsya. Nakabook para sa gabing iyon. Ang lahat ay tumingin kay Ara. Ang kanyang mga pagtanggi ay walang saysay. Ang kanyang mga luha ay mukha na ngayong peke. Ang ebidensya ay malinaw at brutal. Para sa lahat, lalo na para kay Miguel, siya ang may kasalanan. Siya ang dumukot sa sariling alaga. Hinarap ni Miguel si Ara. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at sakit na hindi pa nakikita ni Ara kailanman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Ikaw!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa repressed na galit. "Paano mo nagawa to? Paano mo nagawa to sa amin? Sa anak ko?" Bago pa man makasagot si Ara, hinawakan na siya sa braso ng dalawang pulis. "Isama niyo na siya," utos ng hepe. "Hindi po. Wala po akong kasalanan. Pakiusap, Sir Miguel, maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Ara, habang kinakaladkad siya palabas ng kwarto, palabas ng mansyon, papalayo sa buhay na akala niya ay nagbibigay na sa kanya ng bagong pag-asa. Ngunit si Miguel ay hindi nakikinig. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kawalan, habang ang tunog ng sirena ng papalayong police car ay unti-unting humihina, kasabay ng pagguho ng lahat ng tiwala at namumuong pagmamahal sa kanyang puso. Ang police station ay malamig at walang kaluluwa. Bawat sulok nito ay amoy luma at desperasyon. Ikinulong si Ara sa isang maliit na interrogation room. Ang tanging kasama niya ay isang metal na mesa, dalawang upuan, at ang paulit-ulit na tanong na sumisira sa kanyang isipan. Nasaan si Angelo? Sa mansyon, si Miguel ay parang isang ligaw na hayop na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa sala. Ang kanyang cellphone ay laging nasa kamay. Naghihintay ng tawag mula sa mga kidnapper, ngunit walang tawag na dumarating. Si Doña Victoria ay nasa tabi niya, umaarte bilang isang mapagmahal na ina. "Huminahon ka, anak. Mahahanap din natin siya. Ang mahalaga, nahuli na ang salarin. Nagawa na ng pulisya ang kanilang trabaho." "Trabaho?" Napasigaw si Miguel, hinarap ang ina. "Anong trabaho, Mama? Nasaan ang anak ko? Kung si Ara nga ang kumuha sa kanya, bakit hindi pa siya tumatawag para humingi ng ransom? Bakit?" Ang luhikang yon ay tila isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng isip ni Miguel. Ngunit ang sakit at galit na nararamdaman niya ay masyadong malakas. Nilalamon nito ang anumang pagdududa sa ebidensya. Sa istasyon ng pulis dumating ang dalawang investigador para tanungin si Ara. "Aramay Santos," sabi ng isa. Binabasa ang kanyang file. "Aminin mo na,
Saan mo dinala ang bata? Wala po akong alam. Paulit-ulit na sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay paos na sa kaiiyak. Wala po akong kasalanan. Wala kang kasalanan? Sabi ng pangalawang investigador. Inilapag ang plastic bag na naglalaman ng pera at bus ticket sa mesa. Ano to? Bonus mo sa Pasko? Magaling kang mag-ipon para sa isang kasambahay. Ano? Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta sa gamit ko. Pero walang naniwala sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang desperadong babae na gumawa ng isang desperadong krimen. Hiniling ni Miguel na makausap si Ara. Mag-isa. Pinagbigyan siya ng hepe. Pumasok si Miguel sa interrogation room. Ang hangin ay naging mas mabigat. Umupo siya sa tapat ni Ara. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng matagal. Nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito, ang mga pasa sa braso nito, mula sa pagkakahawak ng mga pulis, ang itsura ng isang taong nawalan na ng lahat. Ngunit ang nakita niya lang ay ang babaeng nagtraidor sa kanya. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Iyon lang ang gusto kong malaman. Bakit, Ara? Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Ibinigay ko sa iyo ang anak ko. Tumingala si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Sir Miguel, hindi ko magagawa iyon. Alam niyo yan. Mahal na mahal ko si Angelo. Pagmamahal ba ang tawag doon? Tumawa si Miguel ng mapait. O ginamit mo lang siya? Tulad ng sinabi ko, para gumaan ang konsensya mo sa pag-iwan sa sarili mong anak? Doon na napuno si Ara. Ang sakit ng akusasyon na idinagdag pa sa takot para kay Angelo ay sumabog. Wala kayong alam. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyong malaman ang tungkol sa anak ko? Gusto niyong malaman ang katotohanan? Kinuha niya ang kanyang pitaka na nasa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha mula roon ang kupas na litrato. Inihagis niya ito sa mesa. Sa harap ni Miguel. Yan. Yan ang anak ko. Kinuha ni Miguel ang litrato. Isang ultrasound. Ano to? Patay na siya. Sigaw ni Ara. Ang mga luha ay muling bumuhos na parang talon. Namatay ang anak ko sa sinapupunan ko dahil wala akong perang pambayad sa ospital. Namatay siya dahil sa kahirapan. Kaya't wag na wag niyo akong sasabihan na pinabayaan ko siya, Anko. At mas lalong wag niyo akong pagbibintangan na kaya kong saktan si Angelo. Dahil siya ang naging dahilan kung bakit ako bumangon ulit. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Miguel. Ang bawat hikbi ni Ara ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kasiguraduhan. Tinitigan niya ang ultrasound picture. Tinitigan niya si Ara. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang kriminal, kundi ang isang ina na nagluluksa. Isang alaalang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit, tila walang kwentang detalye na hindi niya pinansin kanina. Ang bus ticket, ang destinasyon na nakasulat doon. Isang probinsya sa Hilaga. Naalala niya, iyon ang probinsya ng isa sa mga driver ng kanyang ina. Isang driver na madalas nitong utusan para sa mga personal na lakad. Bakit doon pupunta si Ara? Ang probinsya ni Ara ay nasa timog. Sinabi niya yon dati. Isang malamig na kaba ang gumapang kay Miguel. Isang kaba na mas malala pa sa takot na nararamdaman niya para sa anak. Ang kaba ng isang posibleng hindi maisip na katotohanan. Tinitigan niya si Ara na ngayon ay nakasubsob na sa mesa. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na pagdududa. Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang tunay na halimaw ay hindi ang babaeng nasa harap niya, kundi ang taong pinakamalapit sa kanya? Tumayo si Miguel.
Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Lumabas siya ng kwarto nang walang sinasabi. Iniwan si Ara sa kanyang pag-iisa at kalungkutan. Ngunit hindi na siya umuwi. Mayroon siyang kailangang puntahan. Isang tao na kailangan niyang kausapin. Ang driver ng kanyang ina. Gabi na nang matunto ni Miguel ang bahay ng driver ng kanyang ina. Isang maliit na bahay sa isang subdivision sa labas ng Maynila. Hindi na siya nag-abala pang kumatok. Itinulak niya ang pinto at nadatnan ng lalaki na nag-iimpake ng gamit. Halatang aalis at magtatago. Ang takot sa mga mata ng driver nang makita nito si Miguel ay sapat ng kumpirmasyon. "Nasaan ang anak ko, Ricardo?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay mahinahon sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Sir Miguel," nanginginig na sabi ng lalaki. Wala po akong alam." Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban ni Miguel ang kwelyo ng lalaki at isinandal ito sa pader. Ang lahat ng kanyang pinipigilang galit, takot at pag-alala ay sumabog. "Huwag mo akong subukan, Ricardo." Sigaw niya siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Alam kong may alam ka. Magsalita ka bago ko pa makalimutan na tao ka." Dahil sa takot, bumigay ang driver. Umiiyak itong umamin sa lahat. Inutos daw sa kanya ni Doña Victoria na kunin ang bata sa hardin kapag nalinlang na si Ara papasok ng bahay. Siya rin ang naglagay ng pera at bus ticket sa kwarto ni Ara. At si Angelo, "Nasa isang rest house po ng pamilya ninyo sa Tagaytay, sir," sabi ng driver. Ligtas po siya. May 2 yaya pong nagbabantay sa kanya doon. Utos po ni Ma'am Victoria na alagaan siyang mabuti. Binitiwan ni Miguel ang lalaki. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang katotohanan ay isang suntok na nag-alis ng hangin sa kanyang mga baga. Ang sarili niyang ina. Ang lola ng kanyang anak. Hindi na siya nagsayang ng oras. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papuntang Tagaytay. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader ng sakit at pagkakanulo. Gaya ng sinabi ng driver, natagpuan niya si Angelo sa rest house. Ligtas, mahimbing na natutulog at inaalagaan. Nang buhatin ni Miguel ang kanyang anak, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya, na agad sinundan ng isang mas malaking alon ng galit. Bumalik siya sa Maynila. Si Angelo ay ligtas sa kanyang mga bisig. Isang tawag lang sa hepe ng pulisya, gamit ang isang recording ng pag-amin ni Ricardo, at si Ara ay agad na pinalaya. Ngunit hindi pa tapos si Miguel. Mayroon pa siyang huling kailangang harapin. Pagdating niya sa mansyon, nadatnan niya ang kanyang ina sa sala. Umiinom ng brandy, tila nagdiriwang. Ngunit nang makita nito si Angelo sa mga bisig ni Miguel, ang ngiti sa labi nito ay naglaho. "Miguel, paano? Alam ko na ang lahat, Mama," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong nagpakaba kay Doña Victoria. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang isang maliit na digital recorder. Pinindot niya ang play. Ang nanginginig na boses ni Ricardo, na umaamin sa lahat, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Namutla si Doña Victoria. "Miguel, anak, ginawa ko lang yon para sa'yo. Para sa pamilya natin. Ang babaeng yun ay isang ano, Mama?" Putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagsimula nang manginig sa galit. Isang mabuting tao, isang mapagmahal na ina na nawalan ng anak, isang babaeng walang ginawa, kundi iligtas ang apo mo. Isa siyang hamak na katulong. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. "At sino ang nababagay?" sigaw ni Miguel. Hindi na mapigilan ang sarili. "Ikaw? Ikaw na kayang ipahamak ang sarili mong apo para lang maprotektahan ang pangalan at dangal na wala namang kwenta? Ikinulong mo ang isang inosenteng tao. Tinakot mo ang sarili mong anak." Nakatayo lang si Doña Victoria. Walang masabi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang kanyang anak hindi bilang isang tagapagmana na sunod-sunuran,
kundi bilang isang lalaking handang ipaglaban ng tama. Huminga ng malalim si Miguel, sinusubukang pakalmahin ang sarili para sa natutulog na bata sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pinalidad. "Pinagkatiwalaan kita, Mama," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Sinira mo ang tiwalang yon." Lumapit siya sa kanyang ina. Meron siyang isang huling tanong. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. "Ang babaeng minahal ko," sabi niya. Ang ina ni Angelo, si Isabela. "Dahil din ba sa'yo kaya siya nagkaganon? Dahil din ba sa pressure mo kaya siya na-depress?" Ang pananahimik ni Donna Victoria ay ang pinakamasakit na sagot. Tumalikod si Miguel, bitbit si Angelo. "Umalis ka na sa pamamahay na ito, Mama," sabi niya nang hindi lumilingon. Ngunit bago siya tuluyang umakyat, huminto siya. Mayroon pa siyang isang huling sasabihin. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na sa kauna-unahang pagkakataon. "Tinanong mo ako kung sino ang nababagay sa pamilyang ito," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay matatag. "Si Ara. Siya ang nababagay dito." Humarap si Miguel, tumingin sa kawalan, at nagsalita muli. Ang kanyang boses ay puno ng isang damdaming hindi pa naririnig ni Doña Victoria mula sa kanya kailanman. Pagsisisi at pag-ibig. "Mahal ko siya, Mama. Mahal ko ang babaeng ipinakulong mo." Ang kalayaan ay may kakaibang lasa. Matamis dahil wala na ang rehas na bakal, ngunit mapait dahil ang sakit ng pagkakanulo ay nakakulong pa rin sa kanyang dibdib. Nakalabas si Ara ng police station, ngunit pakiramdam niya ay mas naging bilanggo siya ng sarili niyang kalungkutan. Saan siya pupunta? Paano siya magsisimula ulit? Ang alaala ng galit sa mga mata ni Miguel ay isang sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Umupo siya sa isang bench sa labas, yakap ang sarili sa malamig na hangin ng gabi. Wala siyang dalang gamit maliban sa kanyang pitaka at sa cellphone na ibinalik sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang pag-asa. Biglang isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana sa passenger side. Si Miguel. Ang puso ni Ara ay biglang tumigil sa pagtibok. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit? Takot? Bumaba si Miguel mula sa driver's seat. Sa kanyang mga bisig, ligtas at mahimbing na natutulog, ay si Angelo. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang luha ng ginhawa ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. "Angelo!" Lumapit si Miguel dahan-dahan na parang isang taong lumalakad sa napakanipis na yelo. Takot na baka mabasag ito. Huminto siya sa harap ni Ara. Ang imahe nilang tatlo, sa ilalim ng ilaw ng poste, sa isang madilim na gabi, ay isang perpektong larawan ng isang nasirang pamilya. "Ara," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya. Pagsisisi, isang malalim at totoong pagsisisi. Hindi makapagsalita si Ara. Nakatingin lang siya kay Angelo na tila isang anghel sa kanyang pagkakatulog. "Patawarin mo ako," sabi ni Miguel. Ang dalawang salitang yon ay tila ang pinakamahirap na salitang binitawan niya sa buong buhay niya. "Naging bulag ako. Naging duwag. Hinayaan kong lamunin ng pride ko at ng lason ng iba ang isip ko. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinagkatiwalaan." Tumingin siya sa mga mata ni Ara. "Pero ang pinakamalaking kasalanan ko ay sinaktan ko ang taong nagligtas sa anak ko. Sinaktan ko ang taong mahal ko." Natigilan si Ara. Narinig ba niya ng tama? Dahan-dahan, sa harap ng isang police station, sa gitna ng gabi, ang bilyonaryong si Don Miguel Alfonso Imperial ay lumuhod sa harap ng kanyang kasambahay. Ang semento ay malamig at matigas sa kanyang mga tuhod.
Ngunit wala itong panama sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Inangat niya ang kanyang tingin kay Ara, ang babaeng sinaktan niya ng husto. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, walang halong pagkukunwari. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam kong wala akong karapatan, pero hayaan mo sana akong bumawi sa'yo. Hayaan mo sana akong ipakita sa'yo na kaya kong magbago, na kaya kong maging karapat-dapat sa'yo at kay Angelo." Ibinigay niya si Angelo sa mga bisig ni Ara. Ang pamilyar na yakap sa pagitan ng dalawa ay isang magandang tanawin na halos ikadurog ng puso ni Miguel. "Mahal kita, Ara," ulit niya. Mas buo, mas sigurado. "Mahal kita hindi dahil sa gatas mo, kundi dahil sa puso mo. Mahal kita dahil ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal, ang tunay na sakripisyo, at handa akong gugulin ang buong buhay ko para patunayan yan sa'yo kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon." Nakatitig lang si Ara kay Miguel na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang sakit, ang pagsisisi, ang katotohanan. Hinaplos niya ang pisngi ni Angelo. Ang batang ito ang nag-ugnay sa kanila. Ang batang ito ang sumira at bumuong muli sa kanilang mga puso. Tumingin siya kay Miguel. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang emosyon na matagal na niyang ikinukubli: pag-unawa, awa, at pag-ibig. Dahan-dahan tumango si Ara, isang tango lang. Pero para kay Miguel, iyon ay ang pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Isang maliit at masayang bahay malapit sa dagat, malayo sa karangyaan at lamig ng mansyon sa Forbes Park. Si Miguel, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay naghahanda ng almusal. Si Ara naman, na may ngiti sa mga labi, ay pinapanood si Angelo, na ngayon ay isa ng malusog na isang taong gulang na sanggol na sinusubukang maglakad sa dalampasigan. Walang Doña Victoria. Pagkatapos ng gabi ng pag-amin, pinili niyang mangibang bansa, dala ang kahihiyan. Ang buhay nila ay simple, payapa, at puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng almusal, magkasama silang tatlong naglakad papunta sa isang maliit na sementeryo na malapit lang doon. Huminto sila sa harap ng isang puntod. Isang maliit na puntod na may pangalang Marco Jr. Inilapag ni Ara ang isang bugkos ng mga puting bulaklak. Si Miguel ay tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Ang isang kamay ay nakaakbay sa kanya, habang ang isa naman ay karga-karga si Angelo. Hindi nila binubura ang nakaraan. Sa halip, isinama nila ito sa kanilang kasalukuyan. Isang paalala ng sakit na kanilang pinagdaanan at ng lakas na kanilang natagpuan. "Hi anak," bulong ni Ara. "Bisita tayo. Si Tito Miguel mo. At ang kapatid mo, si Angelo." Tumingin siya kay Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang respeto at pag-unawa. Habang papalubog ang araw, nakaupo silang tatlo sa buhanginan, pinapanood ang mga alon. Si Angelo ay masayang naglalaro sa pagitan nilang dalawa. "Salamat, Ara," biglang sabi ni Miguel. "Para saan?" tanong ni Ara. "Para sa lalat," sagot ni Miguel. Hinawakan ang kanyang kamay. "Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na yaman." Ngumiti si Ara. Tumingin siya sa kanyang dalawang anghel. Ang isa ay nasa langit, at ang isa ay nasa kanyang tabi. Tumingin siya sa lalaking natutong ibaba ang kanyang korona para sa pag-ibig. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, sa pangalan, o sa pera. Ito ay tungkol sa paghilom ng mga sugat ng isa't isa, sa pagbuo ng isang tahanan mula sa mga durog na pangarap, at sa pagpili na magmahal sa kabila ng lahat. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, si Ara May Santos ay tunay nang nakauwi.